Nagsalita na ngayong gabi ang driver ng luxury sports car na nabidyohan pong kumaladkad sa isang MMDA traffic constable. Pinasinungalingan ni Joseph Russell Inco ang maparatang ni MMDA Traffic Constable Jorby Adriatico at magsasampa rin siya ng kontrademanda. Saksi si Haji Rieta. Parang nanginginig ka pa. May takot ka ba o... Opo, sir. Bakit? Yung time na yun, bilis na. Mabilis yung takbo. Iniisip ko, patay na ako eh. Sa programang Unang Balita kanina umaga, hindi may tago ni Jorby Adriatico ang takot. Habang muling sinasariwa ang pagkakaladkad at pagkasuntok umano sa kanya ni Joseph Russell Inco. Siya ang driver ng asul na Maserati Ghibli. Nakahapon ay binawalan ni Adriatico na kumaliwa sa Quezon Avenue mula Araneta Avenue. Sumunod naman si Inco pero nang ma-dirty finger umano ni Inco at nilapitan ni Adriatico para ulitin ang ginawa at kunan siya ng litrato, hinablot daw ni Inco ang cellphone ng MMDA Constable. Pinagsasapak at binura pa raw ni Inco si Adriatico habang kinaladkad siya hanggang Scout Chuatoco. Yung kasama mo yung kumukuha nun. Habang namamakawa ko sa kanya, tuloy pa rin ganun niya sa akin. Anong sinasabi mo kay Joseph? Sabi ko, sir, bawal naman kayo sa akin. Tigil niyo na yung ano. Tapos yung kasama niya, kinausap siya. Tre, pagkawalan mo na yan, mahawak ka naman sa kanya. Yun, sir, pinakawalan na ako. Sir Joseph, sumuko na lang kayo at harapin nyo na lang yung kaso nyo para gumaan-gaan na rin yung kaso nyo. Nananawagan man kay Inco na sumuko, itunuloy pa rin ni Adriatico ang pagsampa ng mga reklamong direct assault, grave threat, serious physical injury at direct robbery laban sa driver ng sports car. Mula sa piskalya sa East Avenue Medical Center dumiretso si Adriatico. Nagpasuri siya at nagpaschedule sa posibleng operasyon para sa nabaling ilong. Sasagutin niya ng MMDA. Nagtungo rin kanina sa MMDA Medical Clinic si Adriatico. Bakit sumasakit ang ulo mo, tsaka bakit tumataas ang pressure ng dugo? Sa siguro sa stress din. Saka sa na rin siguro sa ilong ko, sir, kasi nahirapan na akong huminga. Ko-correct natin yung fracture. So, kaya pupunta siya ng East Avenue para makuha na natin kung makakakuha tayo ng schedule para mapagamot na siya right away para yung ibang mga nararamdaman niya mawala din. Pinuntahan ka niya at pinapaulit yung Ngayong gabi humarap sa media si Inco. Inamin niyang sinuntok niya si Adriatico pero dahil ang constable daw ang unang nanakit. Hinawi ko yung video at doon po nagsimula na nagalit siya. Dahil nalaglag na po siya. Hinampas niya po yung mukha ko po. Tapos hawak niya yung braso ko at saka tong aking damit. At pilit niya akong hinahaltak po doon. Minumura niya po ako. Nagagalit siya sa akin na hindi ko maintindihan. Sinuntok niya si Adriatico para bitawan daw siya mula sa paghablot sa kanya. Sabi pa ni Inco, binuksan niya ang bintana niya para tanungin si Adriatico kung bakit siya kinukunan ng video. Binaba ko yung salamin ko para makausap po siya. At ang nangyari sinanong ko, bakit mo ako binibideo? At ang alam ko naman wala naman po akong nilabag na violation. Tapos po, ang ginawa niya sa akin, may video, binibideo niya ako. Inano niya po sa mukha ko po yun eh. Nilinaw ni Inco na nag-U-turn siya para hindi kumaliwa, kaya wala raw siyang nilabag na batas trapiko. Siya pa nga raw ang natakot. Hindi ko po kasi talaga maintindihan kung bakit niya ako binibideo. Wala, kasi kahit sa akin hindi ko rin maisip kung ano violation ko po ron sa nangyari po eh. Handa naman daw siyang harapin ang mga reklamo ni Adriatico at balak niya magkontrademanda. Para naman kay Adriatico, binaligtad ni Inco ang lahat ng nangyari. Kung sinaktan ko po siya, dapat po mayroon siyang sa mukha. Tama po ba yung sisirain ko po yung karangalan ko, pati yung ahensya ng MMDA? Ako si Haji Rieta, ang inyong saksi.